Naniniwala ka ba sa multo? Kung hindi, pakinggan niyo ang istorya ko na magpapakilabot sa inyo hanggang pagtulog niyo. Isang araw ng Huwebes bago magkatapusan ng Oktubre, kaming maganak nagpunta sa probinsya sa baryo ng Leyte upang dumalaw sa puntod ng aming namayapang mahal sa buhay. Di nagtagal kami, pabalik na rin sa bayan ng aming nanay. Hindi namin alam, kami pala'y naliligaw na nagtaka si Mang Gorio, driver ng nanay ko. Sabi di daw kami makaalis, paulit-ulit ang dinaraanan dito, sumapit ang gabi. Binalot ang daan ng dilim, nagulat kami sa unahan sa kanyang tabi. May nakaupang babaeng puti ang lumingon sa amin. Sigawan at takot, wala kaming magawa. Hindi makatingin sa dadaanan para makalabas. Biglang may bumulong sa akin, isang tinig ng babae. Diretso lang, wag pansinin ang makikita sa tabi. Sa daanan ng kalsada sa tabi, lumang himlayan, wag papalin lang sa mga multong makikita. Lakasan lang ang loob, wag kayong matatakot, dahil lang mga nakikita nyo ay mga kaluluwang mahilig manlinlang sa inyo. White lady sa tabi, matreng itim sa huli, bubog na ulo nakapatong sa taas ng kotse. Sa gabi, kabaong dumadaan, kabayong puti sa unahan, batang walang mata, pipigilan kayo sa daan. Sa dulo ng daanan na aming tinatahak, may isang puting malaking bato na bahay ang aming nadaanan. Sumilip ako para magtanong kung paano makapunta sa bayan. Isang magandang babae sa loob ang aking nasilayan, pero kabog sa dibdib ang aking naramdaman. Tinuro sa akin kung paano makalabas, pero laking gulat ko na lang nung meron siyang pinagtapat. Bago kayo lumabas, may sementeryo kayong madadaanan. Baliktarin nyo ang inyong damit para kayo'y makalabas. Tumango ako at ako'y sumakay na agad. Nalaki ang mata ko sa babaeng aking nakausap. Isang itim na matanda na parang bruan ang siya'y lumabas. Pero sa isip ko ako'y napatanong at nagtaka. Tinulungan niya kami at kami kanyang nailigtas. White lady sa tabi, matreng itim sa huli, bugod na ulo nakapatong sa taas ng kotse. Kabaong dumadaan, kabayong puti sa unahan, batang walang mata, pipigilan kayo sa engan. Pagkadating namin sa bahay ng aking lola, nakita ko may lumang litrato sa kanyang kamay, kanyang hawak-hawak. Nagulat ako nang tiningnan ko ang imahe na yon, ang babaeng nakausap ko na tumulong sa amin doon. Tinanong ko si lola kung sino ang babae ang nasa larawan. Ang kanyang bunsong kapatid na matagal na palang pumanaw. Sinabi ko sa kanya siya ang aking nakausap nung kami nasa daan. Ang sagot sa akin na po, baby ka pa nung inalagaan kanya. Paborito ka ng iyong lola Linda. Magkahalong takot at lungkot ang aking naramdaman. Napaluhan na lang ako nung aking nalaman. Bumalik ako sa sementeryo upang siya ay aking pasalamatan. White lady sa tabi, matreng itim sa huli, bugod na ulo nakapatong sa taas ng kotse. Sa gabi, kabaong dumadaan, kabayong puti sa unahan, batang walang mata, pipigilan kayo sa iwan. Nakauwi ako ng maayos sa amin sa Cavite. Gabi ng 12:00, impunto kami nakabalik. Pagkatapos makakain kami, nagpahinga.